Pagka tinatanong yung shall forthwith, paligoy-ligoy kung sino-sino ang tinuturo. Yun ang mainit ang mata ng mga mamamayang Pilipino doon sa mga ganong tao. Kasi po, simple lang naman ang gusto ng mamamayang Pilipino, mga bossing eh. Marinig natin kung ano ba talaga, saan napunta yung pondo na ibinabawas, kinsenas, katapusan sa bawat Pilipino. Eh di pagka talo o kapag acquitted talaga, eh di i-acquit ninyo, di ba? Kapag guilty, eh di guilty. Pero siguro po ang iniisip ng mga senador, mga kababayan na nakita ng bayang Pilipinas, yung mga yung mga ebidensya. Tapos i-acquit natin ito. Nag-uumapaw yung mga ebidensya. Rekta ang sinasabi ng mga witness. Tapos i-acquit natin to. Tayo mapuputukan dito. Kaya hangga't maaari, basa ko lang ho ito kaya hangga't maaari ay huwag matuloy itong impeachment na ito. Yun po yung nababasa ko sa kanila, mga kababayan. Philippines, no? Para maging, ano tawag dyan, para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yun talagang Taong bayan ang nakakaramdam ng panggigipit ng mga senador na nasa poder. Taong bayan ang naiinis, nagagalit, nabubwisit. Kasi alam na namin kung ano ang ibig sabihin nung nakasaad sa konstitusyon, pero pilit na sinusuway. Taong bayan ang nabubwisit, Roque. No? Hindi ginigipit ang mga DDS. para ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CPP NPA, no? Tingin nyo ba? Ba't sinama mo naman si PBNPA? ano kinalaman na si PB? Totoo, yung nagko-collab na po o nagsasanib puwersa na po, yung pink at pula, mga kababayan. Kasi nasusuka dito sa mga ginagawa nitong mga ito eh. Panay mga kasinungalingan, panay po mga propaganda, akala ho yata nila North Korea sila. Di ba? Gagawa ng propaganda, oh, yung presidente natin, adik. Eh mga style ho yun ng mga komunista. Puro propaganda ang ilalabas. Eh kaso ho, mga bossing, nagkamali sila, matatalino ang mga Pilipino. Hindi agad maniniwala sa kanila. Sabi ni Maxip, umuwi ka dito, huwag kang magpaliwanag sa channel mo. Oh, di ba? Tuloy. Miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha yung suporta ng taong bayan. Nagsabuatan na nga kayo, ang latest. Anak ng tinapa to. Hoy, Roque. Yung dati sinasabi ninyo, 32 million ang supporter ninyo. Baka hindi mo alam. Eh, wala na sa 32 million. Ako ho naniniwala, 20 milyones na lang po mga kababayan ang DDS. Opo, ganyan na lang po ang bilang ng mga DDS, mga bossing. Tingnan niyo po yung mga boto nila Bato de la Rosa at ni Bungo. 20 mil na lang ho, di ba mga kababayan? Eh, wala pong DDS na hindi boboto dyan sa dalawa na yan. Oh. Sasabi mo ko, konti yung kakamping, etong pula. Aba, Roque, sira ata ang tuktok mo. Kakamping hindi nababawasan. No? Padagdag pa nga yan. Nakita mo yung naging boto ni Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino? Nasa 19 milyones. Oh. Pangalawa, tapos si Bam Aquino. Padami po yan. Kaya nga ang sinasabi ko dito sa mga ito, mga bossing, pag nagtuloy-tuloy po, no, yung mga sumisigaw, may mga sumisigaw po na sabi nila, FL, Presidente, Risa Ontiveros, Vice President, or vice versa, no? Or vice versa. Si Risa Ontiveros bilang Presidente, tapos si FL Marcos bilang Vice Presidente. Pagsanibin niyo po yung pwersa ng mga yon. Malamang po ang ending ng DDS, kung sakali na malagpasan ng Vice Presidente ito, 20 milyones versus 40 milyones, mga bossing.
Ganyan po tatambakan niyang mga yan. Yun po yung nakikita ko kapagka nagkatuloy-tuloy po sa 2028 election. Tanggalin na natin si Roque, madami sinasabi, ano? Oh, hindi matatapos yan, no? Maluwag na po ang bibig niyan. Kasasalita. Kasasalita, ha? May tinig akong narinig, boses ng bakla. Huy, ano yan, sir? Oh, sabi, may tinig akong narinig, boses ng bakla, hindi pala nadakip hanggang ngayon, hulihin na yan. No? Hindi, kung ako ho, mga kababayan, hindi nyo naririnig sa akin na tinatawag kong bakla si Roque. Ano po? Hindi nyo naririnig lagi ko sinasabi na, kumbaga, is mahilig lang magpataples ng kapwa natin lalaki, mga kababayan. Hindi ako nanunukso na, ay bakla, ganito, ganyan. Hindi po ba, mga bossing? Ngayon ho, nako, eto. sabi ni Nida Giyang, baklang kabayo. Baka pig, hindi kabayo, no? Ngayon ho, dumako tayo saglit ho kay Inday Sara Duterte, mga kababayan. Nakita ko lang ito Mahal naman pala ng ating Vice Presidente ang LGBTQ, no? Pero tapos sabay sabi, huwag kayong bakla. Ako, mga bossing, mahal ko po yung mga LGBTQ, no? Lagi ko sinasabi sa inyo, masarap kasama yung mga yan, no? Nandiyan nga si Ray Piñoco. Oh, kung ano-ano po ang sinasabi doon sa GC namin. Pero masaya lang po, mga kababayan. Pero hindi ko ginagamit ang salitang bakla para downgrade ng isang tao, no? Kasi ako, naniniwala po ako, mga bossing, no? Pag paumanin niyo po, alam ko maraming Katoliko dito. Kumbaga, yun na talaga sila Yun na talaga sila No? Para ho sa akin, wala na tayong magagawa diyan kundi tanggapin na lang po. Ba't adan. Mababait yan, maaayos, matitino. Although meron pong mga bastos, meron pong mga ganon, pero lamang pa din ho sa kanila yung mga may respeto. Kaya po ako, kapag ka naririnig niyo po ako, hindi ko ginagamit ang salitang bakla para i-downgrade ang tao. Ano po? Si Sara Duterte, ayan. Para bang kapansanan o para bang sakit ang pagiging bakla para sa ating Vice Presidente. Pero ang sinabi niya noon, March 10, 2022, mahal ko ang mga LGBTQ. Kasama po dyan. Yung mga bading, mga bakla, kasama po dyan, mga kababayan. Paano ko ba hindi mahalin ang LGBTQ? LGBT din ako. Tapos gagamitin mo yung salitang bakla para mang-downgrade ng tao. Ano po ba talaga? Sabi ni Manolo Maralit, mag-topless, Mark, uuwi yang si Roque. Andiyan na si Addictus Rex, napapasok tuloy. Kay Roque, bagay yang salita na yan. Hindi pang downgrade yan. Totoo yun, sabi ni Tom Peranco. Hindi ako mga kababayan. Marami po tayong kaibigan na ganyan Marerespeto po sila. No, lalo na kapag usapan pong negosyo, usapan na pagkita ng pera, nako, matitito at masasarap pong mga kausap yang mga yan, mga bossing. No, marespeto po yan. Kaya minsan hindi ko ginamit yung salitang bakla para i-downgrade yung isang tao o para ipamukha na ikaw may kapansanan ka, bakla ka. Di ba? Si Inday Sara Duterte, bagay, normal na ho yata sa mga Duterte, yung paiba-iba ho ng mga sinasabi. Di ba? Sasabihin ngayon, adik si Marcos. Kinabukasan, iba na naman. Kaya nga sabi ng ICC, pwede ba natin pagkatiwalaan itong mga ito? Paiba-iba ng mga sinasabi itong mga ito. Baka mamaya yung tatay kapag pinayagan natin yung interim release niya, baka hindi naman dumiretso kung saan mang bansa pupunta. Sabik na sabik kay Lacerna yang si Roque. Kaya nahihibang, umuwi ka na. Baka mamaya binibisita ni Lacerna, no? De Lacerna.
Di naman kasi siya ka-upgrade kaya dapat downgrade. Salot siya sa lipunan. Sino ba si Roque? Si Roque. Kalmahan nyo na si Roque, mga kababayan. Anyway, aalisin ko na ho ito, mga bossing.